Dalawang salita lang ang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko habang nakatitig ako sa lalaking nasa harapan ko. Sino ka? Hindi, mali. Ang mas tamang tanong ay, ano ka? Dahil ang lamig sa mga mata niya, ang bigat ng presensya niya sa loob ng malawak na salas na ito, ay hindi pangkaraniwan. Hindi ito ang klase ng tao na makakasalubong mo lang sa kanto habang bumibili ng suka. Ito ay isang anino na nagkatawang tao, isang misteryong ayokong tuklasin pero kailangan kong pakisamahan. Ito ang mga patakaran, sabi niya, ang boses ay kasing lamig ng hangin na humahampas mula sa nakabukas na bintanang kapis. Inabot niya sa akin ang isang papel. Basahin mo. Kabisaduhin mo. Sundin mo. Unang araw ko pa lang sa trabaho bilang tagapag-alaga ng bahay na ito sa isang liblib na baryo sa Laguna. Isang trabahong napulot ko lang sa isang anunsyo sa dyaryo, isang alok na hindi ko matanggihan dahil sa laki ng sahod. Doble sa kinikita ko sa pabrika, sapat para sa gamot ni inay at sa pag-aaral ng bunso kong kapatid. Ang kapalit. Iiwan ko ang magulo pero pamilyar na buhay sa Maynila para manirahan sa isang lumang bahay na halos natatabunan na ng mga baging at puno, kasama ang isang amo na ngayon ko lang nakilala. Siya si Andre. Yun lang ang alam ko. Walang apelyido, walang ibang detalye. Sabi ng ahensya, kailangan niya lang daw ng kasama sa bahay na maglilinis at magluluto. Simpleng trabaho, pero sa unang pagtatagpo pa lang namin, alam kong walang magiging simple sa pananatili ko rito. Rule number 1, pagpapatuloy niya, hindi na hinintay na basahin ko ang papel. Huwag kang papasok sa kwarto ko malibang tawagin kita. Rule number 2, huwag kang mag-iingay. Lalo na sa gabi. Rule number 3, at ito ang pinakaimportante sa lahat. Huminto siya at tinitigan ako ng diretso sa mata. Ramdam ko ang pagtaas ng mga balahibo sa batok ko. Huwag kang magtatanong tungkol sa akin. O sa kahit anong makikita mo sa bahay na ito. Gawin mo lang ang trabaho mo. Maliwanag. Tumango ako, hindi makapagsalita. Ang tanging nagawa ko lang ay ibulong ang, opo, sir. Pakiramdam ko, hindi ako katulong na kinuha niya, kundi isang bilanggo. Pinanood ko siyang tumalikod at umakyat sa malawak na hagdanang gawa sa Nara. Bawat yapak niya ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng bahay. Naiwan akong mag-isa sa salas, hawak ang listahan ng mga bawal, nanginginig ang mga kamay. Napatingin ako sa paligid. Ang mga muebles ay luma pero halatang mamahalin. May malaking painting sa dingding ng isang babaeng nakatalikod, nakatingin sa karagatan. May mga libro sa estante na mas matanda pa yata sa lola ko. Ang buong lugar ay may amoy ng lumang kahoy, alikabok at kalungkutan. Isang napakabigat na kalungkutan. Sinimulan ko ang unang araw ko sa paglilinis. Bawat sulok ng bahay ay tila may sariling kwento. Habang pinupunasan ko ang isang antigong salamin sa pasilyo, nakita ko ang refleksyon niya sa likuran ko. Nakatayo lang siya roon tahimik, pinapanood ako. Muntik ko nang mabitawan ang basahan sa gulat. Sir Andre, sabi ko, napahawak sa dibdib. Kailangan niyo po ba ng kape? Hindi siya sumagot. Naglakad lang siya palapit. Bawat hakbang niya, para akong napapako sa kinatatayuan ko. Huminto siya sa mismong tabi ko, pero hindi sa akin siya nakatingin, kundi sa salamin. Sa refleksyon naming dalawa. Doon, sa unang pagkakataon, nakita ko ito. Sa ilalim ng malamig at walang emosyon niyang titig, may isang bagay na nakatago. Isang bagay na kumislap saglit, isang bakas ng sakit, ng pangungulila na hindi ko maintindihan. Para siyang nakakita ng multo sa sarili niyang refleksyon. Ang mga mata niyang kulay kape ay biglang nagmistulang malalim na balon na walang katapusan. Isang balon na puno ng mga lihim at pighati. Pagkatapos ng ilang segundo na parang isang oras, bigla siyang kumurap. Nawala ang lahat. Bumalik ang malamig na maskara sa mukha niya. Tapusin mo na yan, Anya, at naglakad palayo na parang walang nangyari. Pero para sa akin, may nangyari. Ang takot na naramdaman ko kanina ay napalitan ng isang kakaibang damdamin. Kuryosidad. Isang mapanganib na kuryosidad. Sino ka ba talaga, Andre? Lumipas ang mga araw na halos hindi kami nag-uusap. Ang komunikasyon lang namin ay sa pamamagitan ng mga utos niya at ng tango ko. Nagluluto ako ng almusal, tanghalian at hapunan pero hindi ko siya nakikitang kumain. Iniiwan ko ang pagkain sa mesa sa kusina at pagbalik ko, wala na iyon. Naglilinis ako ng buong bahay, pero ang kwarto niya sa itaas ay nananatiling isang malaking misteryo. Minsan, sa gabi, naririnig ko ang mahinang tunog ng piano mula sa kanyang silid. Isang malungkot na himig na tila nagkukwento ng isang pusong nawawala.
Isang hapon, habang nagdidilig ako ng mga halaman sa hardin, naabutan ko siyang nakaupo sa isang silyang duyan sa ilalim ng puno ng mangga. Nakatingin sa malayo, sa kabundukan na natatanaw mula sa bakuran. May hawak siyang isang maliit at kupas na litrato. Hindi ko maaninag kung ano iyon, pero ang paraan ng paghawak niya rito, marahan, maingat, na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo, ay nagbigay ng kirot sa puso ko. Hindi ko sinasadya. Nadulas ang paa ko sa basang damo at nakagawa ako ng ingay. Agad siyang lumingon at sa isang iglap na itago niya ang litrato sa kanyang bulsa. Ang lungkot sa kanyang mukha ay napalitan ng pamilyar na lamig. Ano nang ginagawa mo rito? Tanong niya, matigas ang tono. Nagdidilig lang po, sir, sagot ko, yumuko para itago ang pamumula ng mukha ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa hiya, dahil nahuli niya ako, o dahil sa kaba na dulot ng titig niya. Bumalik ka sa loob, utos niya, hindi man lang ako tinitingnan. Tapos na ang trabaho mo sa labas para sa araw na ito. Walang kipakiusap, walang anumang bahid ng lambing. Utos iyon at kailangan kong sundin. Dali-dali akong tumalikod, dala-dala ang hose at ang kumakabog kong dibdib. Bago ako tuluyang makapasok sa pinto ng kusina, sumulyap ako pabalik. Nakatayo pa rin siya roon, pero hindi na sa kabundukan nakatingin. Nakatingin siya sa direksyon ko, o sa bahay, hindi ako sigurado. Ang anino ng puno ng mangga ay tumatabing sa kalahati ng kanyang mukha, pero sapat na ang liwanag para makita kong muli niyang kinuha ang litrato mula sa kanyang bulsa. Sino kaya ang nasa litratong iyon? At bakit ganoon na lang ang epekto niyon sa kanya? Isang minuto, isa siyang lalaking nalulunod sa pighati, sa susunod, isa na siyang bato na walang maramdaman. Pagpasok ko sa kusina, napasandal ako sa pinto at pumikit. Trabaho lang, Lia. Trabaho lang ito. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Kailangan ko ang perang ito. Hindi ako pwedeng magkamali. Hindi ako pwedeng maging mausisa. Pero paano mo pipigilan ang sarili mong magtaka kung ang amo mo ay isang malaking palaisipan? Gabi na nang magpasya akong tawagan si inay. Kailangan kong marinig ang boses niya para ipaalala sa sarili ko kung bakit ako nandito. Hello, Nay. Lia, anak. Kamusta ka na dyan? Ayos ka lang ba? Kumakain ka ba sa tamang oras? Mabait ba yang amo mo? Sunod-sunod niyang tanong. Narinig ko ang ingay ng mga sasakyan sa kabilang linya. Nasa labas na naman siguro siya ng bahay, nagtitinda ng sampag-ita. Umiti ako kahit hindi niya nakikita. Okay lang po ako, Nay. Huwag niyo akong alalahanin. Malaki po ang bahay, pero kaya naman. Mabait naman po si Sir Andre. Pagsisinungaling. Hindi naman siya masama, pero hindi ko rin siya matatawag na mabait. Siya ay siya lang. Naku, salamat sa Diyos. Mag-iingat ka palagi, ha? Huwag kang magpapagutom. Ipinadala mo na ba yung pera? Kailangan na kasing bilhin yung mga gamot ko para sa isang buwan. Opo, Nay. Naipadala ko na kaninang umaga. Magpahinga na rin po kayo. Huwag masyadong magpagod sa pagtitinda. Ikaw ang magpahinga, anak. Sige na, baba ko na to, mahal ang tawag. Mahal kita, Lia. Mahal din po kita, Nay. Pagkababa ko ng telepono, bumigat ang dibdib ko. Ang bigat ng responsibilidad, ang bigat ng pangungulila. Napatingin ako sa bintana. Ang kaninang payapang kalangitan ay nababalot na ng makakapal at maitim na ulap. Nagsimulang humangin ng malakas, yumuyugyog sa mga sanga ng mga puno sa labas. Tila may paparating na bagyo. At hindi nga ako nagkamali. Ilang sandali lang, bumuhos ang malakas na ulan. Ang tunog ng mga patak na humahampas sa yero ng bubong ay nakakabingi. Sinara ko ang lahat ng bintana sa ibaba. Ang buong bahay ay tila kinulong ng sama ng panahon. Naghahanda ako ng hapunan, adobong manok, ang paborito kong lutuin dahil simple lang, nang biglang kumidlat ng napakaliwanag. Sinundan iyon ng isang nakakatakot na kulog na yumanig sa buong bahay. At pagkatapos, click! Nawala ang lahat ng ilaw. Kadiliman. Ganap na kadiliman. Napahawak ako sa mesa, kinakapa ang daan. Nasaan na ba ang cellphone ko? Nanginginig ang kamay ko habang kinukuha ito sa bulsa ko. Binuksan ko ang flashlight. Ang maliit na sinag ng ilaw mula rito ang tanging liwanag sa malawak na kusina. Brownout tea. Bulong ko sa sarili. Sa Maynila, sanay ako sa brownout. Pero dito, sa gitna ng kawalan, sa isang bahay na luma at malayo sa kabihasnan, doble ang takot. Narinig ko ang kaluskos mula sa itaas. Mga yabag. Pababa siya ng hagdan. Agad akong kinabahan.
Lilitaw siya mula sa dilim. Sir, tawag ko, nanginginig ang boses. Ang sinag ng flashlight ko ay itinutok ko sa direksyon ng hagdanan. At doon, nakita ko siya. Nakatayo sa paanan ng hagdan, ang mukha niya ay bahagyang nailawan. Seryoso pa rin pero may bahid ng inis? O baka naman pag-aalala? Hindi ko masabi. Alam ko, tipid niyang sagot. May mga kandila sa kabinet sa ilalim ng lababo. Kumuha ka at sindihan mo. Sinunod ko siya. Habang kinakapa ko ang mga kandila, hindi ko maiwasang isipin na ito ang pinakamahabang pag-uusap namin simula nang dumating ako. Nang masindihan ko na ang ilang kandila at mailagay sa mga platito, medyo nagkaroon ng buhay ang kusina at ang salas. Ang mga anino ay sumasayaw sa dingding, nagbibigay ng kakaibang pakiramdam. Parang bumalik kami sa sinaunang panahon. Hindi ka pa kumakain, sabi niya. Hindi tanong kundi isang pahayag. Nakatingin siya sa adobong nakahain sa mesa. Hinihintay ko po kayo. Mahina kong sabi. Hindi siya umimik. Umupo siya sa isang silya sa hapagkainan, isang bagay na hindi pa niya ginagawa kailanman. Palagi siyang sa kwarto lang niya kumakain. Tinitigan niya ako, naghihintay. Naintindihan ko. Umupo rin ako sa tapat niya, pinaghiwalay ng liwanag ng isang kandila. Tahimik kaming kumain. Ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng ulan sa labas at ang pagtama ng mga kubyertos namin sa plato. Ang awkward. Sobrang awkward. Pero may kakaiba sa katahimikang ito. Hindi ito ang karaniwan naming katahimikan na puno ng tensyon. Ito ay mas mabigat. Mas malalim. Masarap, bigla niyang sabi na ikinagulat ko. Napatingin ako sa kanya. Nakatingin siya sa plato niya. Matagal na akong hindi nakakatikim ng ganitong luto. Isang simpleng papuri, pero para sa akin, parang isang malaking bagay iyon. Salamat po, sir. Hindi na siya nagsalita pa. Pagkatapos niyang kumain, tumayo siya. Akala ko aakyat na siya pabalik sa kanyang lungga. Pero huminto siya. May generator sa likod bahay, sabi niya. Pero nasira noong nakaraang buwan. Hindi ko pa naipapagawa. Tumango lang ako. Matakot ka ba sa dilim? Tanong niya. Nagulat ako sa tanong niya. Diretso. Personal. Labag sa sarili niyang mga patakaran. Umiling ako. Hindi po. Sanay na po ako. Tinitigan niya ako ng matagal. Ang liwanag ng kandila ay naglalaro sa kanyang mga mata at sa isang saglit, nakita ko na naman ang bakas ng kalungkutan. Ang aninong palagi niyang kasama. Good, sabi niya at pagkatapos ay tumalikod na siya at nagsimulang umakyat sa hagdan. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng mga anino, mas lalong nalilito. Ang takot na naramdaman ko kanina dahil sa dilim ay napalitan na naman ng kuryosidad na pilit kong iwinawaksi. Ang lalaking ito ay parang isang sirang libro. May mga pahinang punit, may mga salitang nabura. At habang sinasabi ng isip ko na isara na ang libro at huwag nang basahin pa, may isang parte ng puso ko na gustong-gustong alamin kung ano ang nakasulat sa mga nawawalang pahina. Huminga ako ng malalim at dahan-dahan, pinatay ang apoy sa mga kandila maliban sa isa na dadalhin ko sa aking silid. Habang paakyat ako sa sarili kong hagdanan sa kabilang dulo ng bahay, hindi ko maiwasang mapatigil sa tapat ng pasilyo na patungo sa kanyang kwarto. Ang pinto ay nakasara ng mahigpit, isang paalala ng kanyang pinakamahalagang utos. Huwag kang papasok. Huwag kang magtatanong. Pero ngayong gabi, parang may nagbukas na siyang pinto. Isang maliit na siwang sa pader na itinayo niya sa kanyang paligid. At ako, si Elia, na dapat ay manatili lang sa labas, ay hindi mapigilang sumilip. Hindi ko inaasahan na ang gabing iyon ng brownout ang magiging simula ng maliliit na pagbabago. Ang mga sumunod na araw ay nagkaroon ng kakaibang padron. Hindi na siya palaging nagkukulong sa kanyang kwarto. Minsan, habang naglilinis ako, makikita ko siyang nakaupo sa salas, nagbabasa ng libro. Minsan naman, sa hardin, tahimik na pinapanood ang paglubog ng araw. Hindi pa rin kami nag-uusap ng madalas, pero ang presensya niya ay hindi na kasing bigat ng dati. Para bang unti-unti, nasasanay na ang bahay sa pagkakaroon ng dalawang taong humihinga sa loob nito, na hindi na kailangan pang magtago sa isa't isa. Isang umaga, habang abala ako sa paghahanda ng almusal, isang itim at makintab na sasakyan ang pumarada sa tapat ng bahay. Ang kintab nito ay tila isang insulto sa maalikabok na daan ng baryo. Bumaba mula rito ang isang lalaking naka-Amerikana, mukhang importante at halatang hindi sanay sa init ng probinsya. Pumasok siya sa bahay na parabang pag-aari niya ito at dire-diretsong umakyat sa hagdan, ni hindi man lang ako binati. Kinabahan ako.
Sino siya? Bisita ni Sir Andre. Sa loob ng halos 1 buwan ko rito, ngayon lang ako nakakita ng ibang tao maliban sa aming dalawa. Nagpatuloy ako sa paghihiwa ng sibuyas, pilit na iwinawaksi ang mga tanong sa isip ko. Rule number 3, Laya. Huwag kang magtatanong. Ilang minuto ang lumipas, narinig ko ang mga boses mula sa itaas. Hindi malinaw sa simula, pero habang tumatagal, lumalakas at tumitindi. Ramdam ko ang tensyon na bumababa sa hagdan, gumagapang sa sahig, hanggang sa marating ako sa kusina. May mga salitang namumutawi tulad ng keyboard meeting, shares, at responsibilidad. Pagkatapos, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Boses ni Sir Andre, puno ng galit na hindi ko pa narinig kailanman. I told you, I don't care. Leave me alone. Sinundan iyon ng malakas na kalabog na para bang may ibinatong gamit sa pader. Napahawak ako sa kutsilyo, nanigas sa kinatatayuan ko. Ang puso ko ay tumitibok ng sobrang bilis na parang gusto nang kumawala sa dibdib ko. Anong nangyayari? Maya-maya, bumaba na ang lalaking naka-Amerikana, gusot ang damit at namumula ang mukha sa inis. Napatingin siya sa akin, isang tingin na puno ng pagtataka at awa. Ikaw ba ang bago niyang katulong? Tanong niya, medyo may pag-aalinlangan sa huling salita. Tumango ako. Opo, sir. Bumuntong hininga siya at inayos ang kanyang kurbata na parang sinasakal na siya nito. Good luck sa'yo, miss. You'll need it, tea. At pagkasabi niyon, mabilis siyang naglakad palabas at pinaharurot ang kanyang sasakyan paalis, nag-iwan ng alikabok sa hangin. Naiwan akong tulala. Bago pa ako makahuma, narinig ko na ang mabibigat na yabag ni Sir Andre na pababa. Ang mukha niya ay isang maskara ng galit na hindi ko pa nakikita dati. Ang mga panga niya ay nag-iigtingan at ang mga mata niya ay nag-aapoy. Dire-diretso siyang lumabas ng pinto, hindi man lang ako tiningnan. Sinundan ko siya ng tingin. Naglakad siya papunta sa kakahuyan sa likod ng property, ang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang mga gilid, na para bang handang manuntok ng kahit ano. Alam kong labag sa patakaran, pero hindi ko napigilan ang sarili ko. Pagkalipas ng ilang minuto, kumuha ako ng isang basong tubig at sumunod, maingat na hindi makagawa ng ingay. Kailangan kong malaman kung ayos lang siya. Ang galit na iyon parang may mas malalim na pinanggagalingan. Isang sugat na muling binuksan. Dire-diretso siyang lumabas ng pinto, hindi man lang ako tiningnan. Sinundan ko siya ng tingin. Naglakad siya papunta sa kakahuyan sa likod ng property, ang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang mga gilid, na para bang handang manuntok ng kahit ano. Alam kong labag sa patakaran, pero hindi ko napigilan ang sarili ko. Pagkalipas ng ilang minuto, kumuha ako ng isang basong tubig at sumunod, maingat na hindi makagawa ng ingay. Kailangan kong malaman kung ayos lang siya. Ang galit na iyon parang may mas malalim na pinanggagalingan. Isang sugat na muling binuksan. Natagpuan ko siya sa may sapa, nakaupo sa isang malaking bato, nakasubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Ang malapad niyang likod ay umaalog-alog. Umiiyak ba siya? Ang imahe ng malakas at malamig na si Andre na nagpapakita ng ganitong kahinaan ay bago sa akin. Nakaramdam ako ng kakaibang kirot sa dibdib. Dahan-dahan akong lumapit, ang bawat yapak ko sa mga tuyong dahon ay parang isang malakas na ingay sa katahimikan ng gubat. Narinig niya ako. Mabilis niyang itinaas ang kanyang ulo at sa isang iglap, bumalik ang pamilyar na pader sa pagitan namin. Pinunasan niya ang kanyang mga mata gamit ang likod ng kanyang kamay. Sinabi ko nang huwag mo kong susundan, sigaw niya, ang boses ay paos at basag. Natigilan ako, hawak pa rin ang baso ng tubig. Ang tapang ko kanina ay biglang naglaho. Pasensya na po, sir. Nag-alala lang po ako. Dinalhan ko po kayo ng tubig. Tinitigan niya ang baso sa kamay ko, tapos ay tumingin sa akin. Ang galit sa kanyang mga mata kanina ay napalitan ng pagod. Isang napakalalim na pagod. Bumuntong hininga siya, isang tunog na puno ng pighati. Hindi ko kailangan yan, sabi niya, mas mahina na ngayon. Ang kailangan ko ay mapag-isa. Akmang tatalikod na ako, handa nang tanggapin ang pagkatalo, nang bigla siyang nagsalita ulit. Alam mo na siguro, sabi niya, hindi nakatingin sa akin, kundi sa umaagos na tubig sa sapa. O baka may ideya ka na. Hindi ako umimik. Hinayaan ko siyang magpatuloy. Ang lalaking pumunta rito kanina si Richard. Pinsan ko. At kanang kamay ng tatay ko sa kumpanya. Huminto siya, tila dinidibdib ang bawat salita. Ang kumpanyang iniwan ko. Ang mundong tinalikuran ko. Dito na nagsimula ang pagbubunyag ng katotohanan. Hindi sa paraang inaasahan ko. Walang formal na pag-uusap.
Tanging isang lalaking wasak ang puso na nagsasalita sa hangin, at isang babaeng tahimik na nakikinig. Hindi ako simpleng tao, Leah, pagpapatuloy niya, at sa unang pagkakataon, binanggit niya ang pangalan ko na hindi nag-uutos. Ang pangalan ko ay Andre Montecarlo. Nag-iisang anak ni Don Alejandro Montecarlo, ang may-ari ng Monte Carlo Group of Companies. Isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa. Monte Carlo. Ang pangalan ay pamilyar. Nakikita ko sa mga balita sa mga business magazine. Sila ang may-ari ng mga mall na pinupuntahan namin, ng mga kondo na pinapangarap lang naming terhan. At itong lalaking nasa harapan ko, na nagluluto ako ng adobo para sa kanya, na nag-aalaga ako sa luma niyang bahay, ay ang tagapagmana ng lahat ng iyon. Pakiramdam ko ay umiikot ang paningin ko. Ang lahat ay biglang naging surreal. Ang simpleng amo na akala ko ay mayaman lang ng kaunti ay isa palang prinsipe na nagtatago sa isang abandonadong kastilyo. Bakit po kayo nandito? Yun lang ang salitang lumabas sa bibig ko. Isang tanong na labag sa patakaran, pero parang kailangan kong itanong. Napangiti siya, pero isang mapait na ngiti. Dahil sa mundong iyon, hindi ako si Andre. Ako ay ang anak ni Don Alejandro. Ako ay ang susunod na si. Ako ay isang produkto na kailangang ipackage at ibenta. Bawat galaw ko may presyo. Bawat desisyon ko kailangang aprobado. Tumingin siya sa akin, at sa pagkakataong ito, talagang nakatingin siya. Para bang sa unang pagkakataon, nakikita niya ako, hindi bilang katulong, kundi bilang isang tao. Umalis ako dahil pagod na akong maging manika. Pagod na akong mabuhay para sa kanila. Dito sa lugar na to, kaya kong huminga. Bigla, ang lahat ng ikinikilos niya, ang pagiging mailap, ang mga patakaran, ang biglaang pagsungit, ang kalungkutan sa kanyang mga mata, ay nagkaroon ng kahulugan. Hindi siya masama. Nasasaktan lang siya. Pero hindi nila ako titigilan, dagdag niya, bumabalik ang pait sa kanyang boses. Gusto nilang bumalik ako. Gusto nilang akuin ang responsibilidad ko. Ang responsibilidad na hindi ko naman hiningi. Inilahad niya sa akin ang katotohanan. Isang katotohanang napakabigat at napakalaki na hindi ko alam kung paano tatanggapin. Ang agwat sa pagitan naming dalawa, na akala ko ay sa pagitan lang ng amo at katulong, ay mas malalim at mas malawak pa pala. Isa siyang Monte Carlo. At ako. Isa lang akong Leah, na ang pinakamalaking pangarap ay mapagtapos sa pag-aaral ang kapatid ko. Langit siya at lupa ako. At ngayon alam ko na. Ang kuryusidad ko ay napalitan ng takot. Isang matinding takot. Takot na baka isa lang akong maliit na piyesa sa magulo niyang buhay. Na baka ang pananatili ko rito ay may ibang dahilan na hindi ko alam. Bakit ako? Mahina kong tanong. Bakit ako ang kinuha ninyo? Pwede naman kayong kumuha ng mas propesyonal. Ng isang taong galing sa mundo nyo. Tinitigan niya ako ng matagal na para bang sinusuri ang bawat sulok ng aking kaluluwa. Dahil simple ka lang, Leah, sagot niya. Dahil nang makita ko ang application mo, nakita ko ang isang taong gusto lang magtrabaho para sa pamilya niya. Walang ibang motibo. Walang pakialam sa mga Monte Carlo. Kailangan ko ng isang tao na totoo. Isang tao na hindi ako titingnan bilang pera. Ang kanyang mga salita ay dapat sanang magpagaan ng loob ko, pero mas lalo lang nitong binigatan. Ginamit niya ang pagiging simple ko bilang panangga sa magulo niyang mundo. Naintindihan ko, pero nasaktan ako. Tumayo ako. Ang baso ng tubig ay nanginginig sa aking kamay. Naiintindihan ko po, Sir Andre. Ang pagbigkas ko sa buo niyang pangalan ay nag-iwan ng kakaibang lasa sa bibig ko. Pero natatakot po ako. Saan ka natatakot? Sa lahat ng ito, sabi ko, iginagalaw ang kamay ko na parang sakop ang buong sitwasyon, siya, ang pamilya niya, ang pagiging isang Monte Carlo niya. Natatakot po ako na baka madamay ako. Simple lang po ang buhay ko, sir. Simple lang po ang gusto ko. Magtrabaho, kumita at tulungan ang pamilya ko. Hindi ko po yata kaya ang ganitong kaguluhan. Ito na ang pagkakataon. Ang pagkakataong sabihin sa kanya na aalis na ako. Na hindi ko ito kaya. Ang takot na mawalan ng trabaho ay napalitan ng mas malaking takot na manatili pa rito. Pero bago ko pa man masabi ang mga salitang iyon, tumayo siya at lumapit sa akin. Hindi galit. Hindi malamig. Ang mga mata niya ay puno ng pagsusumamo. Isang bagay na hindi ko kailanman inakalang makikita ko sa kanya. Please, sabi niya, ang boses ay halos pabulong na. Huwag kang umalis. Kailangan kita dito. Ang dalawang salitang iyon, kailangan kita,
ay tumama sa akin ng mas malakas pa kaysa sa kahit anong sigaw. Hindi bilang utos ng amo, kundi bilang pakiusap ng isang taong nalulunod. Tinitigan ko siya. Ang mayaman, makapangyarihan, at misteryosong si Andre Montecarlo ay nakikiusap sa akin, isang hamak na katulong. Ang gulat at takot sa puso ko ay nagsimulang mag-away. Alin ang susundin ko? Ang isip ko na nagsasabing tumakbo papalayo. O ang puso ko na, sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay gustong manatili at tulungan ang lalaking ito na buuin ang kanyang sarili. Nabitawan ko ang baso ng tubig. Nabagsak ito sa damuhan pero hindi nabasag. Doon, sa gitna ng katahimikan ng gubat, sa pagitan ng isang mundong ayaw niyang balikan at isang mundong hindi ko kayang pasukin, nagsimula ang isang bagong kabanata ng takot at pagdududa. Ang dalawang salitang iyon, kailangan kita, ay mas mabigat pa kaysa sa buong katotohanan ng kanyang pagkatao. Isang pakiusap na bumihag sa akin, pero isa ring kadenang gumapos sa takot ko. Hindi ako umalis. Sa huli, ang puso kong laging tumitibok para sa mga nangangailangan ay nanaig sa isip kong sumisigaw na tumakbo. Paano ko tatalikuran ang isang taong kitang-kita kong nalulunod, kahit pa ang dagat na kanyang kinalulunuran ay gawa sa ginto at kapangyarihan? Nanatili ako. Pero nagbago ang lahat. Ang mga pader sa pagitan namin ay hindi tuluyang gumuho, pero nagkaroon sila ng mga siwang. Ang mga patakaran ay hindi binawi, pero tila kinalimutan na sa hangin. Nagsimula siyang kumain sa hapagkainan, hindi na lang sa gabi ng brownout, kundi tuwing almusal at hapunan. Tahimik pa rin sa simula, pero unti-unti, ang katahimikan ay napupuno ng maliliit na bagay. Saan ka natutong magluto ng sinigang na ganito kasarap? Tanong niya isang gabi, habang humihigop ng mainit na sabaw. Sa inay ko po, sagot ko, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ko. Paborito po kasi ng tatay ko noon. Bago siya, hindi ko na tinapos. Hindi na kailangan. Tumingin siya sa akin, at sa mga mata niya, wala ang awa na kinatatakutan kong makita. Ang nandoon ay pag-unawa. Ang tatay ko naman, simula niya, at natigilan ako dahil ito ang unang beses na nagkwento siya ng kusa. Ang paborito niya ay tagumpay. Walang lasa. Walang amoy. Basta tagumpay lang. Doon nagsimula ang aming mga pag-uusap. Mga pag-uusap na laging nangyayari sa gabi, sa beranda, sa ilalim ng mga bituin at sa saliw ng tunog ng mga kuliglig. Doon ko nalaman ang kwento ng mga pagkatalo niya. Hindi lang pala ang pagiging isang Monte Carlo ang tinatakbuhan niya. Tinatakbuhan niya ang anino ng isang ama na hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Ikinuwento niya ang isang maliit na tech company na sinubukan niyang itayo gamit ang sarili niyang pera noong mas bata pa siya. Isang bagay na sarili niya. Pero nang magsimula itong umunlad, pinakialaman ito ng kanyang ama. Binili, isinama sa Monte Carlo Group at ginawang isa lang sa maraming dibisyon. Ang pangarap niya ay naging isa na namang asset sa portfolio ng kanyang ama. Iyon daw ang unang beses na naramdaman niyang talo siya, hindi dahil sa nalugi siya, kundi dahil ninakaw sa kanya ang karapatang mabigo o magtagumpay sa sarili niyang paraan. Bilang ganti, ibinahagi ko rin sa kanya ang mga pagkatalo ko. Ang mga pagkakataong kailangan kong huminto sa pag-aaral para magtrabaho. Ang araw na na-diagnose si inay at pakiramdam ko ay gumuho ang mundo ko. Ang mga gabing umiiyak ako sa pagod at gutom, tinatanong ang Diyos kung bakit ganito na lang kami kahirap. Habang nagsasalita ako, hindi siya umimik. Nakikinig lang siya, at sa paraan ng kanyang pagtingin, ramdam kong naiintindihan niya ang bigat, kahit hindi niya ito naranasan. Isang gabi, habang nag-uusap kami, napansin kong muli niyang hawak ang kupas na litrato na nakita ko noon sa hardin. Sino po siya? Tanong ko, mas malakas na ang loob ngayon. Ibinigay niya ito sa akin. Sa litrato, may isang batang babae, mga 10 taong gulang siguro, na may malaking ngiti at may hawak na tropeo. Katabi niya ang isang binatang Andre, payat pa at may awkward na ngiti. Si Maya, sabi niya, ang boses ay puno ng isang pamilyar na lungkot. Kapatid ko. Nasaan na po siya? Huminga siya ng malalim. Nasa States. Nag-aaral ng music. Isa siyang magaling na cellist. Pero iyon ang gusto ni Papa. Ang totoo, gusto niyang maging wildlife photographer. Pero hindi pwede. Ang isang Monte Carlo daw ay hindi naglulublob sa putik para kumuha ng litrato ng mga hayop. Doon ko nakita ang pinakamalalim niyang sugat. Ang pagkatalo niya ay hindi lang para sa sarili niya. Talo siya dahil hindi niya naipaglaban ang pangarap ng kapatid niya. Ang pagtakas niya ay hindi lang paglaya, ito ay isang protesta. Nasasaktan akong makita siyang nalulungkot, Lia, pag-amin niya, at sa unang pagkakataon,
nakita ko ang luhang namuo sa gilid ng kanyang mga mata. Naging emosyonal siya, puno ng pagsisisi. Pakiramdam ko, binigo ko siya. Dapat mas naging malakas ako para sa aming dalawa. Sa sandaling iyon, ang Andre Montecarlo na kinatatakutan ko ay naglaho. Ang natira ay si Andre na lang, isang kuya na nasasaktan, isang anak na pagod na. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Inabot ko ang kamay niya at marahan itong pinisil. Hindi niyo po siya binigo, sabi ko. Ang pagiging nandito niyo ngayon, ang paglaban niyo para sa sarili niyo, ay isang paraan na rin ang paglaban para sa kanya. Tumingin siya sa kamay naming magkahawak, tapos ay sa mga mata ko. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa mukha niya. Ang pag-asa na marahil may nakakaintindi sa kanya. Ang mga sumunod na araw ay puno na ng liwanag. Ang bigat sa bahay ay napalitan ng gaan. Minsan, tinuturuan niya akong tumugtog ng piano. Madalas, naglalakad kami sa tabi ng sapa. Ang takot sa puso ko ay unti-unting napapalitan ng isang mainit at pamilyar na damdamin. Paghanga, pag-aalala, at marahil, isang maliit na usbong ng pag-ibig. Nagsisimula na akong umasa na baka posibleng magtagpo ang mundo naming dalawa. Ngunit ang pag-asa ay isang marupok na bagay. Isang salamin na kayang basagin ng isang katotohanang hindi mo inaasahan. Isang maulan na hapon, habang nililinis ko ang isang lumang aparador sa silid-aklatan na hindi pa nabubuksan simula nang dumating ako, may isang drawer na sumabit. Pilit ko itong binuksan at sa loob may mga nakatagong dokumento. Mga lumang papel na ninilaw na sa katagalan. Kinuha ko ito, akala ko ay basura lang na kailangan ng itapon. Ngunit nang basahin ko ang nakasulat, nanlamig ang buo kong katawan. Isang lumang titulo ng lupa. Ang lupang kinatatayuan ng bahay na ito. At ang pangalang nakasulat doon bilang orihinal na may-ari. Luz Viminda Reyes. Ang pangalan ng lola ko. Ang pangalan ng nanay ni inay. Nabitawan ko ang mga papel. Nagkalat ang mga ito sa sahig. May isa pang dokumento, isang deed of sale. Ibinenta ng lola ko ang lupa sa isang Don Alejandro Montecarlo sa halagang halos 20,000 pesos lang. Isang halagang nakakainsulto para sa ganito kalaking lupain. Ang petsa, 30 taon na ang nakalipas, ang taon kung kailan nagkasakit ng malubha ang lolo ko at kinailangan nila ng perang pampagamot. Biglang nag-flashback sa akin ang mga kwento ni inay. Ang paghihirap nila sa probinsya. Ang lupang ginawala sa kanila. Hindi ito nawala. Ibinenta ito sa sobrang murang halaga dahil sa desperasyon. At ang bumili ay ang ama ni Andre. Nanginginig ang mga kamay ko habang pinupulot ang mga papel. Paulit-ulit kong binabasa, umaasang nagkakamali lang ako ng basa. Pero hindi. Malinaw na malinaw. Ang bahay na ito ay dapat sa amin. Sakto namang pumasok si Andre sa silid-aklatan, may dalang-dalawang tasa ng kape. Lia, nagtimpla ako ng tea. Natigilan siya nang makita niya ang mga papel sa sahig at ang itsura ng mukha ko. Agad niyang naintindihan. Ang kulay sa mukha niya ay biglang nawala. Lia, ano to? Tanong ko, ang boses ko ay nanginginig sa galit at sakit. Itinaas ko ang titulo. Bakit nandito to? Bakit pangalan ng lola ko ang nakasulat dito? Hindi siya makasagot. Lumapit siya, pero umatras ako. Alam mo to, di ba? Sigaw ko, ang mga luha ay nagsisimula ng bumagsak sa aking mga mata. Mula pa sa simula, alam mo na. Ito ba ang dahilan kung bakit ako ang kinuha mo? Dahil apo ako ng mga taong niloko ng tatay mo. Ang lahat ng magagandang sandali namin, ang mga pag-uusap, ang mga ngiti, ang paghawak niya sa kamay ko, lahat ay biglang naging isang malaking kasinungalingan. Isang panloloko. Lia, makinig ka di. Pakiusap niya, ang boses ay puno ng desperasyon. Hindi ganyan. Alam ko. Nalaman ko lang isang taon na ang nakalipas. Kaya ko binili pabalik ang property na to mula kay Papa. Kaya ako nandito. Gusto kong isauli sa inyo. Pero hindi ko alam kung paano. Isauli, tumawa ako ng mapakla. Ganito. Sa pamamagitan ng pagkuha sa akin bilang katulong sa sarili naming pamamahay. Pinagmukha mo akong tanga, Andre. Ginawa mo akong parte ng pagbabayad utang mo sa konsensya mo. Ang sakit. Mas masakit pa kaysa sa kahirapan. Ang pakiramdam na ang lahat ng pinaniwalaan mo, ang nabubuong pag-asa at pagmamahal sa puso mo, ay nakatanim pala sa isang hardin ng kasinungalingan. Niloko niya ako. Kahit pasabihin niyang hindi sinasadya, para sa akin, isa pa rin itong panloloko. Hindi iyon totoo, Lia.
Ang lahat na nangyari sa pagitan natin. Huwag, pinutol ko siya. Wala nang tayo. Wala pa lang tayo, simula pa lang. Tumalikod ako at tumakbo paakyat sa aking silid, bingi sa kanyang mga tawag. Kinuha ko ang aking bag at walang habas na inilagay ang lahat ng damit ko. Ang bawat piraso ng damit ay isang paalala ng bawat araw na nabuhay ako sa isang kasinungalingan. Bumaba ako, dala ang aking mga gamit. Nakatayo pa rin siya sa gitna ng silid-aklatan, mukhang talunan, mukhang wasak. Ang pag-asa sa mga mata niya ay napalitan ng pighati. Leah, please, huwag kang umalis ng ganito. Mag-usap tayo. Umiling ako, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa aking pisngi. Tapos na tayong mag-usap, Sir Andre Montecarlo, sabi ko, idiniin ang bawat salita ng kanyang buong pangalan. Salamat sa trabaho. Pero hindi ko kayang manilbihan sa bahay na dapat ay sa amin, at sa taong ginawa akong isang malaking kalokohan. Binuksan ko ang pinto at humakbang palabas sa gitna ng malakas na ulan. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Wala akong pera. Wala akong payong. Ang tanging dala ko lang ay isang bag ng mga damit at isang pusong basag na basag. Sa huling pagkakataon, lumingon ako. Nakatayo siya sa may pinto, basang-basa na rin ang ulan, hindi gumagalaw, nakatingin sa aking pag-alis. Ang kanyang pagkatalo at ang nabuong pag-asa sa puso ko ay sabay na inanod ng malakas na agos ng ulan. 6 na buwan. 6 na buwan ang lumipas mula nang tumakbo ako papalayo sa bahay na iyon, sa lalaking iyon, sa ilalim ng malakas na ulan. 6 na buwan ang paghilom, paglimot at pagbangon. Hindi naging madali. Ang unang linggo ay impyerno. Basang-basa at walang pera, nakisakay ako sa isang truck ng gulay pabalik ng Maynila. Ang tanging naisalba ko lang sa sahod ko ay ang perang naipadala ko na kay inay. Pagdating ko sa amin, sa maliit na barong-barong sa gilid ng riles, ang unang bumungad sa akin ay ang nag-aalalang mukha ni inay. Anak, anong nangyari? Bakit ka umuwi? Hindi ko masabi ang totoo. Paano ko sasabihin sa kanya na ang lupang matagal na niyang kinalimutan ay ang dahilan ng pagkasira ng puso ko? Kaya nagsinungaling ako. Sinabi kong hindi ako sanay sa probinsya. Namiss ko sila. Isang kasinungalingan para pagtakpan ang isang mas malaking kasinungalingan. Naghanap ulit ako ng trabaho. Nag-apply ako bilang serbidora sa isang maliit na karinderya. Ang sahod ay maliit, ang pagod ay doble, pero tinanggap ko. Kailangan kong maging abala. Kailangan kong ibaon sa trabaho ang mga alaala ni Andre, ang kanyang mga ngiti, ang tunog ng kanyang piano, ang paraan ng pagtawag niya sa pangalan ko, at higit sa lahat, ang sakit ng kanyang panloloko. Sa loob ng 6 na buwan, nagbago ako. Natuto akong maging mas matatag. Ang dating Leah na mahiyain at laging nakayuko ay napalitan ng isang babaeng kayang harapin ang customer na reklamador at ang amo na masungit. Natutunan kong huwag nang umasa sa iba. Ang tanging pinanghahawakan ko na lang ay ang sarili kong kakayahan. Ang puso kong minsan nang nabasag ay dahan-dahan kong binubuo muli, piraso bawat piraso, gamit ang semento ng galit at paglimot. Hindi na ako umiiyak sa gabi. Hindi ko na siya naiisip. O iyon ang pilit kong sinasabi sa sarili ko. Isang Sabado, kaarawan ng bunso kong kapatid na si Ben, nagsuwian ang mga tita at tito ko. Munting salo-salo. Nagluto si inay ng pansit at bumili ako ng isang maliit na cake. Habang masaya kaming nagkukwentuhan sa labas ng aming bahay, isang pamilyar na itim na sasakyan ang huminto sa dulo ng aming eskinita. Ang parehong sasakyan na nakita ko sa probinsya. Nanlamig ang buo kong katawan. Ang puso ko, na akala ko ay matatag na, ay biglang nagsimulang tumibok ng mabilis, parang isang kabayong gustong tumakbo. Bumukas ang pinto ng sasakyan. At bumaba siya. Si Andre. Pero ibang Andre. Hindi nagusot ang damit. Nakasuot siya ng simpleng puting polo shirt at maong pants, pero halatang mamahalin. Ang buhok niya ay maayos na ang gupit. Ang anino ng kalungkutan sa kanyang mga mata ay nandoon pa rin, pero may kasama na itong determinasyon. Naglakad siya palapit sa amin, sa gitna ng magulong eskinita, sa gitna ng mga nagtatakang tingin ng mga kapitbahay at kamag-anak ko. Huminto siya sa harap ko. Ang mundo sa paligid namin ay tila naglaho. Ang ingay ng mga nagkakantahan, ang amoy na nilulutong pagkain, ang tawanan, lahat ay nawala. Tanging kaming dalawa na lang. Leah, sabi niya, ang boses ay mas malalim, masigurado kaysa dati. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko, ang boses ko ay matigas at malamig. Isang boses na pinraktis ko sa isip ko ng paulit-ulit para sa sandaling ito. Hindi siya natinag sa lamig ng tono ko.
Tumingin siya sa paligid, sa maliit naming bahay, sa mga nagkalat na tsinelas, sa mga bata na naghahabulan. Tapos ay ibinalik niya ang tingin sa akin. 6 na buwan, Leah. 6 na buwan kitang hinanap, sabi niya. Isang tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Isang tawang walang saya. Hinanap. Para saan? Para bigyan ako ng separation pie? O para humingi na naman ng tawad para gumaan ang loob mo? Umiling siya. Ang sakit ay gumuhit sa kanyang mukha. Hindi. Nandito ako para ayusin ang lahat. Wala ka nang kailangang ayusin, Din Monte Carlo. Maayos na ang buhay ko nang wala ka. Ang bawat salita ay isang patalim na gusto kong itusok sa kanya, pero sa totoo lang, sa sarili ko ito tumatama. Hindi ko nababawiin ang mga pagkakamali ko, Leah. Nagkamali ako. Duwag ako. Dapat sinabi ko sa'yo ang totoo mula pa sa simula. Dapat hindi ko hinayaang mahulog ka sa isang sitwasyong hindi mo naiintindihan. Tumingin siya sa mga mata ko at sa pagkakataong ito, walang bahid ng kasinungalingan. Puno ito ng pagsisisi. Patawarin mo ako. Hindi dahil gusto kong gumaan ang loob ko. Kundi dahil kailangan mong marinig. At kailangan kong sabihin. Ang paghingi niya ng tawad na sinabi sa harap ng buo kong pamilya ay yumanig sa pader na itinayo ko sa paligid ng puso ko. Biglang lumabas si inay mula sa bahay. Leah, sino itong bisita mo? Tanong niya, nakatingin kay Andre. Bago pa ako makasagot, humarap si Andre sa nanay ko. Yumuko siya ng bahagya, isang kilos ng paggalang. Magandang hapon po, Ginang. Ako po si Andre. Kaibigan po ni Leah. Kaibigan. Ang salitang iyon ay parang sampal. Pasensya na po sa abala, pagpapatuloy niya. Pero may kailangan lang po akong ibigay sa kanya. May kinuha siya mula sa isang envelope na dala niya. Isang dokumento. Inabot niya ito sa akin. Nag-alinlangan akong kunin, pero ang titig niya ay nagsasabing kailangan ko. Binuksan ko ito. Isang titulo na naman ng lupa. Pero iba na ang pangalan. Leah Reyes. Ben Reyes. Corazon Reyes. Nakatitig ako sa mga pangalan namin. Ang pangalan ko, ng kapatid ko at ng nanay ko. Ano to? Nanginginig kong tanong. Isinauli ko na kung ano ang dapat sa inyo, sagot niya. Legal at walang anumang kondisyon. Hindi na ito Monte Carlo property. Sa inyo na yan. Matagal na dapat. Ang galit na inipon ko sa loob ng 6 na buwan ay biglang naghanap ng paglalabasan. Galit dahil sa ginawa niya. Galit dahil sa epekto niya sa akin. Galit dahil kahit anong gawin ko, hindi ko siya kayang kamuhian ng tuluyan. Hindi namin kailangan ng awa mo, sigaw ko, at ibinato ko sa dibdib niya ang mga papel. Akala mo ba ganun lang yun kadali? Na kapag binigay mo to, makakalimutan ko na ang lahat. Na mabubura ang sakit. Hindi na babayaran ng pera o lupa ang tiwalang sinira mo, Andre. Ang mga kamag-anak ko ay natahimik. Si inay ay naguguluhan. Ang tanging maririnig lang ay ang humihingal kong paghinga. Pinulot niya ang mga papel mula sa lupa. Dahan-dahan niya itong inayos. Hindi siya tumingin sa akin. Alam ko, mahina niyang sabi. Alam kong hindi ito sapat. Alam kong kahit anong gawin ko, hindi na maibabalik ang tiwala mo. Pero hindi ako naparito para bilhin ang kapatawaran mo, Leah. Naparito ako dahil ito ang tama. Itinaas niya ang kanyang tingin, at ang mga mata niya ay puno ng isang emosyong hindi ko pa nakikita sa kanya dati. Isang halo ng pag-asa at kalungkutan. Pero hindi rin ako magsisinungaling. Umaasa pa rin ako. Umaasa akong balang araw, kapag handa ka na, bibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hindi bilang amo. Hindi bilang isang Monte Carlo. Kundi bilang si Andre. Ang lalaking natutong magmahal dahil sa'yo. Pagkatapos ay tumingin siya kay inay. Pasensya na po ulit sa abala. Ibinigay niya ang envelope kay inay. Para po sa inyo yan. Karapatan niyo po. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Bawat hakbang niya palayo ay isang martilyong pumupukpok sa puso ko. Ang isip ko ay sumisigaw, hayaan mo siyang umalis? Mas mabuti nang wala siya. Pero ang puso ko, ang traidor kong puso, ay sumisigaw ng ibang bagay. Nakita ko ang pagod sa kanyang mga balikat. Nakita ko ang bigat sa kanyang bawat hakbang. Ito ang lalaking minahal ko at minamahal ko pa rin sa kabila ng lahat. Nagbago siya. Natuto siyang magpakumbaba. Hinarap niya ang responsibilidad niya, hindi lang sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa amin.
Bago pa siya makasakay sa kotse, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Andre! Huminto siya. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang pag-asa ay kumislap sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Ang takot at pagdududa ay bumalik. Ang alaala ng sakit ay sariwa pa rin. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, may isang maliit na damdamin na sumisibol. Kilig. Ang kilig na dulot ng kanyang pagbabalik. Ang kilig na dulot ng kanyang pag-amin. Mag-usap tayo, sabi ko, ang boses ko ay nanginginig pa rin, pero hindi na sa galit. Pero hindi dito. At hindi ngayon. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang tunay na ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Maghihintay ako, sabi niya. Kahit gaano katagal. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at umalis. Naiwan akong nakatayo roon, hawak ang pusong gulong-gulo. Ang galit ay naroon pa. Ang sakit ay hindi pa nawawala. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na buwan, nakaramdam ako ng pag-asa. Isang mapanganib, nakakatakot, pero hindi ko mapigil ang pag-asa na baka, sa pagkakataong ito, pwede nang magsimula muli. Ang sinabi kong mag-usap tayo, ay naging simula ng isang mabagal at maingat na sayaw. Hindi kami agad nagkita. Nagbigay siya ng espasyo. Pagkalipas ng 1 linggo, isang text message ang dumating. Hindi mula sa kanya, kundi mula sa isang numerong hindi pamilyar. This is Maya Monte Carlo. Andre's sister. I'm in Manila for a few days. Can we meet? Please. Nagulat ako. Ang kapatid niya. Ang batang babae sa kupas na litrato. Bakit niya ako gustong makita? Puno ng pag-aalinlangan pumayag ako. Nagkita kami sa isang maliit na coffee shop sa Quezon City, isang lugar na malayo sa mundo naming dalawa. Si Maya ay ang eksaktong kabaligtaran ni Andre. Maliwanag, masayahin at ang mga mata niya ay puno ng buhay. Nang makita niya ako, ngumiti siya ng malapad at niyakap ako, na lalo kong ikinagulat. So, ikaw pala si Leah, sabi niya, umupo sa tapat ko. Mas maganda ka sa mga kwento ni Kuya. Namula ako. Anong mga ikinukwento niya? Lahat, sagot niya. Tungkol sa sinigang mo. Tungkol sa kung paano mo siya pinapatawa nang hindi mo sinasadya. At tungkol sa kung gaano siya naging tanga para pakawalan ka. Ikinuwento ni Maya ang nangyari kay Andre sa loob ng 6 na buwan. Bumalik siya sa kumpanya, hindi bilang tagapagmana, kundi bilang isang ordinaryong empleyado sa ibaba. Gusto niyang patunayan sa kanyang ama at sa kanyang sarili na kaya niyang magsimula sa wala. Hinaharap niya ang kanyang ama, ipinaglalaban ang mga bagay na tama, kabilang na ang karapatan ni Maya na ituloy ang gusto niyang kurso. At sa lahat ng iyon, isa lang daw ang nagpapalakas sa kanya, ang pag-asang makikita niya akong muli. Ang mga kwento ni Maya ay unti-unting tinutunaw ang yelo sa puso ko. Pero ang takot ay nandoon pa rin. Nagsimula kaming mag-usap ni Andre pagkatapos noon. Mga tawag sa telepono tuwing gabi. Mga simpleng di kumusta ka, na nauwi sa mahahabang kwentuhan hanggang madaling araw. Bawat pag-uusap ay isang hakbang palapit, isang maliit na piraso ng tiwala na muling binubuo. Nalaman kong nagtatrabaho na siya ngayon bilang head ng isang foundation na tumutulong sa mga batang nangangailangan. Ito raw ang kompromiso nila ng kanyang ama. Papayag siyang manatili sa Maynila, pero hahayaan siyang gawin ang isang bagay na may kahulugan. Isang araw, nag-aya siyang lumabas. Hindi isang grandiosong date. Isang simpleng lakad sa parke. Habang kumakain kami ng fishball sa tabi ng kalsada, napansin kong marami pa rin ang hindi ko alam tungkol sa mundo niya. Si Richard, sinimulan ko, naalala ang pinsan niyang sumugod sa probinsya. Okay na kayo? Napabuntong hininga siya. Si Richard. Palagi siyang anino ni Papa. Kung anong sabihin ni Papa, yun ang tama para sa kanya. May kakaiba sa tono niya. Isang bagay na hindi ko pa narinig dati. Selos? Hindi ko na ito pinansin. Ang mahalaga ay sinusubukan niyang ayusin ang lahat. Dahan-dahan, ang pag-asa sa puso ko ay nagsimulang mamukadkad. Baka nga pwede. Baka nga may kaming talaga. Ngunit ang huling pagsubok ay dumating sa paraang hindi ko inaasahan. At ang pangalan nito ay Clarice. Isang Sabado ng hapon, niyaya ako ni Andre sa isang charity event na inorganisa ng kanilang foundation. Ito ang unang pagkakataon na papasok ako sa mundo niya. Kinakabahan ako pero pinili kong maging matapang. Para sa kanya. Para sa amin.
Pagdating ko sa venue, isang magarbong hotel, sinalubong kami ng isang babaeng napakaganda. Matangkad, balingkinitan ang katawan, at nakasuot ng isang eleganteng pulang damit. Ang kanyang ngiti ay perpekto. "Andre, darling. You're finally here," sabi niya, at hinalikan si Andre sa pisngi. Isang halik na mas matagal kaysa sa dapat. "And you must be Leah," sabi niya, bumaling sa akin. Ang ngiti niya ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "I've heard things about you." "Clarice, this is Leah," pakilala ni Andre, medyo hindi comfortable. "Leah, si Clarice de Villa. Childhood friend ko. At isa sa mga major sponsors ng foundation." Childhood friend. Ang dalawang salitang iyon ay nagpadala ng kaba sa dibdib ko. Sa buong gabi, hindi humiwalay si Clarice sa tabi ni Andre. Ang paraan ng paghawak niya sa braso ni Andre, ang mga private jokes nila na hindi ko maintindihan, ang mga tingin na ibinibigay niya sa akin na puno ng pagmamaliit, lahat ay parang mga karayom na tumutusok sa balat ko. Pakiramdam ko, isa akong tagalabas. Ang suot kong simpleng bestida na pinag-ipunan ko pa ay naging basahan kumpara sa kanyang designer gown. Ang mundo nila ay masyadong malayo sa akin. Ang selos ay unti-unting gumapang sa puso ko, isang laso na pumapatay sa pag-asang kasisibol pa lang. Sa isang sulok, nakita ko silang nag-uusap. Seryoso. Hindi ko marinig, pero nakita ko ang paghawak ni Clarice sa kamay ni Andre. At si Andre, hindi niya ito inalis. Yun na iyon. Hindi ko na kaya. Tumalikod ako at tahimik na lumabas ng venue. Kailangan ko ng hangin. Kailangan kong lumayo. Sumunod pala siya. "Leah, saan ka pupunta?" Humarap ako sa kanya, hindi na maitago ang sakit at galit. "Uwi na ako, Andre. Mukhang hindi naman ako kailangan dito. Mukhang mas kailangan ka ng childhood friend mo." "Leah, hindi ganyan," sabi niya, hinawakan ang braso ko. "Trabaho lang yun. Mahalaga siya sa foundation." "Trabaho? O may iba pa," sumbat ko. "Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa kanya? Bakit kailangan kong malaman sa ganitong paraan? Akala ko ba wala ng lihim?" Ang lumang sugat ng panloloko ay muling kumirot. Ang takot na baka isa lang akong pansamantalang aliw, habang may iba naman pala siyang nakalaan para sa kanya ay bumalik. "Wala kaming relasyon ni Clarice," git niya. "May nakaraan kami. Bago ka dumating. Pero tinapos ko na iyon. Matagal na." "Talaga ba?" tanong ko, ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Kasi ang nakikita ko hindi pa tapos. "Andre, pagod na akong masaktan. Pagod na akong magduda. Kung hindi mo kayang putulin ang lahat ng koneksyon mo sa nakaraan mo, paano tayo magkakaroon ng hinaharap? Ito na ang ultimatum. Ang huling pagsubok." Ang kanyang nakaraan laban sa aming hinaharap. Tinitigan niya ako, ang mga mata ay puno ng sakit. Alam niyang tama ako. Huminga siya ng malalim. "Mahal kita, Leah," sabi niya, ang mga salita ay puno ng bigat at katapatan. "Ikaw ang mahal ko. At ipapakita ko sa'yo." Hinawakan niya ang kamay ko at hinila ako pabalik sa loob ng venue. Nagulat ang lahat nang umakyat siya sa entablado, kinuha ang mikropono mula sa MC. "Excuse me, everyone. May I have your attention, please?" Natahimik ang buong hall. Lahat ng mata, kasama ang nag-aapoy na mga mata ni Clarice, ay nakatuon sa kanya. "Gusto ko lang pong magpasalamat sa lahat ng suporta ninyo sa aming foundation," simula niya. "Pero higit sa lahat, gusto kong ipakilala sa inyo ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Ang babaeng nagturo sa akin kung paano maging isang mas mabuting tao. Ang babaeng mahal na mahal ko." Hinanap niya ako sa gitna ng mga tao. Ang mga mata namin ay nagtagpo. Si Leah Reyes. Ang aking pag-asa. Ang aking hinaharap. Ang buong hall ay napuno ng bulungan. Nakita ko ang gulat at galit sa mukha ni Clarice. Ngunit wala na akong pakialam. Pinili niya ako. Sa harap ng lahat. Ipinaglaban niya ako mula sa tukso ng kanyang nakaraan. Ang selos at galit sa puso ko ay parang bulang naglaho. Napalitan nito ng isang napakatinding pagmamahal at pasasalamat. Tumakbo ako palapit sa kanya, umakyat sa entablado, at sa harap ng daan-daang tao, niyakap ko siya ng mahigpit. "Mahal din kita," bulong ko, sapat lang para marinig niya. Pero alam kong may isang taong hindi matutuwa dito. Habang papalabas kami ng hotel, magkahawak kamay, hinarang kami ni Clarice. Ang maganda niyang mukha ay nababalot ng galit. "Hindi pa tayo tapos, Andre," banta niya, ang mga mata ay nakatuon sa akin.
Hindi mo alam kung sino ang binabangga mo, babae. Aagawin ko siya pabalik sa'yo. Hinila ako ni Andre papalayo, pero bago kami tuluyang makatalikod, huminto ako. Hinarap ko si Clarice, hindi na may takot, kundi may tapang. Subukan mo, sabi ko at mumiti. Hinila ko si Andre papalayo, palayo sa gulo, palayo sa nakaraan. Ngunit habang naglalakad kami sa ilalim ng mga ilaw ng syudad, alam kong hindi pa tapos ang laban. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako nag-iisa. Magkasama naming haharapin ang anumang darating. Ang banta ni Clarice ay hindi na natiling banta lamang. Sa mga sumunod na linggo, sinubukan niyang gawing impyerno ang buhay namin. Lumabas sa mga tabloid ang mga litrato namin ni Andre, na may mga caption na tulad ng "The Millionaire and the Maid" o "The Gold Digger Strikes Rich Here." Sinubukan niyang siraan ang pangalan ko sa trabaho. May mga panahong pinanghinaan ako ng loob, tinanong ang sarili ko kung karapat-dapat ba akong lumaban sa isang gyerang hindi ko naman sinimulan. Pero sa bawat pagsubok, nandoon si Andre. Hindi niya ako iniwan. Hinarap niya ang bawat sismis, pinrotektahan niya ako sa bawat atake. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko siyang gamitin ang pangalan at impluwensya ng mga Monte Carlo, hindi para sa sarili niya, kundi para ipagtanggol ako. Ipinaglaban niya ako, hindi lang kay Clarice, kundi pati na rin sa mga mapanghusgang mata ng lipunan. Hindi ko hahayaang saktan kanila, Leah, sabi niya isang gabi, habang yakap-yakap ako sa maliit na beranda ng apartment na tinutuluyan ko. Tapos na ang panahon ng pagtatago ko. Sa huli, ang pag-ibig at katotohanan ang nanaig. Napagod din si Clarice. Napagod ang media. At ang mundo, na nooy mapanghusga, ay nagsimulang makita ang totoong kwento sa likod ng mga headline, isang kwento ng pag-ibig na lumampas sa agwat ng yaman at estado sa buhay. Isang taon matapos ang gabing iyon sa charity event, dinala ako ni Andre sa isang lugar. Isang lugar na pamilyar, ngunit ibang-iba na ngayon. Ang lumang bahay sa Laguna. Pero hindi na ito luma. Ang mga baging ay naalis na, napalitan ng mga namumulaklak na bougainvillea. Ang kupas na pintura ay bago na, kulay puti at krema. Ang hardin ay puno ng mga rosas at sampagita. Ang bahay na dati simbolo ng kalungkutan at panloloko ay isa na ngayong paraiso. Anong ginawa mo, mangha kong tanong. Ngumiti siya. Inayos ko lang ang dapat sayo. Ang tahanan mo. Magkahawak kamay kaming pumasok sa loob. Ang mga lumang muebles ay nandoon pa rin, pero ngayon ay makintab at naaalagaan. Ang buong lugar ay maliwanag, pinapasok ang sikat ng araw. Nawala na ang amoy ng alikabok at kalungkutan. Napalitan ito ng amoy ng bagong barnis at sariwang bulaklak. Naglakad kami sa dalampasigan na nasa likod lang ng property, isang lugar na hindi ko man lang nalamang exist noon. Ang paglubog ng araw ay nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan ang tanging musika sa pagitan namin. Huminto kami. Humarap siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nagniningning, mas maliwanag pa kaysa sa mga bituin na unti-unti nang lumilitaw. Leah, simula niya, ang boses ay puno ng emosyon. Sa bahay na to, una kitang nakilala bilang si Sir Andre. Dito ko rin nalaman na ang puso ko ay hindi pala bato. Sa lugar na to, sinaktan kita. At sa lugar ding ito, natutunan kong umibig ng totoo. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Hindi isang kupas na litrato, kundi isang maliit na kahon na pelus. Alam kong marami tayong pinagdaanan, pagpapatuloy niya, habang dahan-dahan siyang lumuhod sa buhanginan. Mga lihim, kasinungalingan, sakit at pagsubok. Pero sa lahat ng iyon, isa lang ang napatunayan ko. Na hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Na ang mundo kong binuo para takasan ang lahat, ay naging walang kwenta hanggang sa dumating ka. Binuksan niya ang kahon. Sa loob, isang simpleng singsing na may maliit na diamante ang kumikinang sa huling sinag ng araw. Leah Reyes, ikaw ang naging katapusan ng lahat ng pagkatalo ko. At gusto kong ikaw ang maging simula ng lahat ng tagumpay ko. Ikaw ang aking pag-asa, ang aking tahanan. Papayag ka bang pakasalan ako? Ang mga luha na dumaloy sa aking mga mata ay hindi na luha ng sakit o galit. Ito ay luha ng purong kaligayahan. Ang lahat ng pinagdaanan namin, ang takot, ang gulat, ang lungkot, ang selos, lahat ay naglaho. Ang natira na lang ay pag-ibig. Isang pag-ibig na sinubok ng panahon, pinalakas ng katotohanan, at pinagtibay ng pagpapatawad. Bulong ko, ang boses ay nanginginig sa saya. Andre, pakakasalan kita. Isinuot niya ang singsing sa aking daliri. Perpekto. Tumayo siya at niyakap ako ng mahigpit.
At sa halik na ibinigay niya sa akin, sa ilalim ng kalangitang kulay lila, sa harap ng payapang karagatan, naramdaman ko ang pagwawakas ng lahat ng lihim at ang simula ng isang bagong buhay. Hindi kami nagkaroon ng grandiosong kasal. Isang simple at pribadong seremonya lang sa dalampasigang iyon, kasama ang mga taong tunay na nagmamahal sa amin, si Inay, si Ben, si Maya at maging si Don Alejandro, na sa wakas ay natutunang umiti at tanggapin na ang kaligayahan ng kanyang anak ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa pag-ibig. Pinili naming manirahan sa bahay sa Laguna. Ang bahay na minsan nang naging saksi sa aming mga hidwaan ay naging aming kanlungan. Sa umaga, gigising kami sa amoy ng kape at sa tunog ng alon. Sa hapon, maglalakad kami sa dalampasigan, pag-uusapan ang mga pangarap. At sa gabi, sa ilalim ng parehong mga bituin, ang dating malungkot na himig ng piano ay napalitan na ng mga tunog ng tawanan at masayang kwentuhan. Minsan, habang nakaupo kami sa beranda, pinapanood ang mga alitaptap na sumasayaw sa hardin, tinanong ko siya. Iniisip mo pa ba minsan yung dating ikaw? Yung Andre na gustong takasan ang lahat. Ngumiti siya at hinawakan ang kamay ko. Hindi na, sagot niya. Dahil ang dating ako ay naghahanap lang ng isang bagay na hindi niya mahanap sa mundo niya. Isang bagay na totoo. Isang bagay na simple. Isang bagay na tatawagin niyang tahanan. Tumingin siya sa mga mata ko, ang pagmamahal ay umaapaw. At natagpuan ko na ang lahat ng iyon sa'yo. Doon, sa yakap ng isa't isa, sa gitna ng katahimikan ng gabi, alam namin na ang aming pag-ibig ay hindi na isang lihim. Ito ay isang kwento ng dalawang mundong nagbanggaan, ng mga pusong nasugatan, at ng isang bagong simula na binuo sa pundasyon ng pag-asa at walang hanggang pagmamahalan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Mula sa unang kabanata ng kanilang mga alinlangan hanggang sa huling pahina ng kanilang bagong simula, naging karamay ko kayo sa bawat salita, sa bawat emosyon na aking isinulat. Ang kwento ni Leah at Andre ay hindi lang isang simpleng love story. Ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging madali. Minsan, ito ay puno ng mga lihim, ng mga pagkakamali at ng mga sugat na kailangang hilumin. Ngunit sa huli, ang pag-ibig na nakabatay sa katotohanan, pagpapatawad at pag-asa ang siyang laging mananaig. Sana, sa pamamagitan ng kanilang kwento, ay naramdaman ninyo na kahit sa pinakamadilim na sandali ng ating buhay, laging mailiwanag na naghihintay. Na lahat tayo ay may karapatang magkamali, bumangon at muling magsimula. Ngayon, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong parte ng kwento? Anong aral ang inyong napulot? Huwag kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga komento. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.